ang isa sa mga binabato doon sa bahay na binabanggit ninyo, yung paggamit ng mga ayuda programs in aid of election. Yung binabanggit na tawag dito, yung AIX, AKAP, pati TUPAD. Okay? At magsisimula na yung ano, no? Yung campaign period. Talaga bang mapapakinabangan yan dito sa ongoing upcoming campaign? Ano naman po yan, sir eh. Nasa ahensya naman po yan. Sila naman po ang pinagpapasahan ng mga pangalan. Usually po, mga LGU naman po ang kapartner po ng mga agencies. May mga okasyon po na may imbita rin po kami, lalo po ng mga aming mayors. At sabi ko nga po, kailangan po maintindihan din ng tao at makita nila yung importansya na kaya natin binigyan at tinulungan para magkapondo itong mga programa na to is nakikita rin po namin yung benefits po sa tao. Pero sabi ko nga, talagang mababato kami at mababato po sa mga issues ng ganyan. Sabi ko nga, kasi nga, parte na rin po siguro na part na ng politika po ng itong nangyayaring kasalukuyan sa politika. Pero sabi ko nga, yung recent po na surveys naman po nung mga programs po ng national government na binababa po sa local, mataas naman po yung approval at nasa-serve naman po yung purpose nito. Yun nga lang, wala po talagang perpekto na programa. Meron pong maibabato sa amin, lalo sa aming mga kongresista na parang kami po ang main na, sabi ko nga, parang kami yung main na bumabangga sa mga nagiging political, yung mga konting friction sa politika, lalong-lalo po sa mga part po ng mga pamilya po ng Duterte. Bugbog rin po kami sa mga trolls, pero sabi ko, talagang kailangan mo lang panindigan kung ano yung paniniwala mo, saka gawin mo lang po yung tama. Hindi ba kayo nakakaramdam ng kaba? Dahil you're very public, you're very visible as among those congressmen raising these issues against the Dutertes. Kung sakaling ma-survive ito ng mga Duterte, hindi ba kayo kinakabahan sa balik? Yun po yung yun po yung lagi nilang sinasabi, pati po yung mga troll. Humanda kayo sa 2028, ganito ganyan. Pero ako po tatrabaho lang ako, gagawin ko yung trabaho ko. Kung ano man yung consequence niyan o kung ano man yung kapalit ng actions ko, then wala pong problema doon, kaya ko pong panindigan yun. Basta ako trabaho lang saka magsilbi sa taong bayan okay lang po yun, sir. Part of the territory, ika nga. Okay. And would you consider, ito final question, no? Yung issue ng paggamit ng AKAP, AIX, tsaka TUPAD, would you consider that as a vulnerability na na-i-exploit? Kumbaga, nahanapan kayo ng butas dito sa banggaan ng mga kongresista at ng mga Duterte. Sa tingin ko po kasi kahit na ano man yan, kahit na anong programa pa yan, sir, kung kahit na AKAP, AIX, TUPAD, or yung mga other programs, kahit na nga po siguro maimbitahan lang ako sa kahit anong okasyon, mamatahin po talaga yun. Makakahanap po sila ng masasabi. Ako naman, as long as legal, within the bounds of the program, wala po ako nakikitang issue doon. Hindi ko po dinaramdam, kumbaga. Ang ini-issue kasi ron yung bakit daw pumapapil yung mga kongresista, ibang mga politiko, at nagagamit ito na sa tinatawag na political patronage dahil napupunta yung utang na loob sa inyo imbis doon sa departamento. Dahil pera naman ng taxpayers yan, di ba? Anong tugon niyo doon? Sa akin po, kung may imbita po ako nung LGU sa kahensya, pupunta po talaga ako. Kung hindi ako may imbita, kung may other events po na ganun, okay lang po. Kayang-kaya ko pong may sarili naman po tayong mga programa. Sabi ko nga po, sabi nyo nga po kanina, paano po pag nakabalik sa 2028? Malamang, sisiruhin yung budget ko. Pero sabi ko nga po, nasabi ko na rin po sa mga nakaraang interviews ko, meron naman po akong local na programs, meron naman po akong sariling programa. So, makakasurvive po ako kahit na may minimal lang po ako na minimal lang po yung aking mga ginagawa dito. Okay. So, malinaw yan, no?
you can survive a possible Duterte return dahil meron kayong mga sariling programa.